Hindi nga biro ang pinagdaanan ni Wesley dito sa Super United Croatia dahil bumawi daw sa blitz section. Kaya titignan natin especially yung mabibigat niyang naging laban against world champion Gukesh, Fabiano Caruana. Samahan niyo po kung isa-isahin at pare-pareho tayong makapulot, matuto, mag-improve sa larong chess. Pero bago natin simulan na matinding laban na ito, ang palagian po nating sinusubaybayang daily puzzles natin, hatid sa atin ng bagong Internet Chess Club. Ito po yung laro ng IM, puti, Super Grandmaster ang black. Congrats po sa mga nakakita ng Knight E5 sacrifice. At napatira na lang ng Torre ang Super GM para proteksyonan ang C6 square. Kasi po pag kinapture ng libre, yung Knight ay may talo ng Knight doon, double maku-queenless. Kaya nag-Rook C8 pero hindi pa rin mapigilan ang Knight A6 check na nagpa-disconnect ng pagkakadepensa ng Queen at nalibre ng Pawn. At dito po ay matagumpay na na-convert ng IM ng India na si Rahul Shetty against Super GM Bariev at nanalo ang puti. Big upset po yan dati. Okay, 400 points difference ang kanilang rating. Okay, ayan sa end part po ng video ang ating mga shoutout. At dito naman tayo sa bagong puzzle natin for today's video. It's white to play. Ano po kaya ang pinakamagandang gagawin dito ng puti? Ang maganda dito mga kamatsas, mayroon ng mission sila, mission button, ang ICC. Pag pinindot nyo yan, all in na yan. Lahat meron na dito mga pan-training activities na makakapagpa-improve ng chess natin. May daily puzzle solver, weekly puzzle solver, daily crown collector, earn bronze, earn silver, earn gold, weekly crown collector, daily bot games, weekly bot games. Ayan, nandito na po lahat mga kamatsas. At meron pa kayong mga achievements na hahalera dyan, bibigyan kayo. Kaya very challenging po ang Internet Chess Club. Ano pang iniintay nyo? Grab the opportunity na magkaroon po kayo. Ang link ay nasa description below lamang. It's free para gumawa kayo ng account. Okay, free po yan mga kamatsas. Alright, eto na po. Pasadahan na natin itong matinding naging laban. Nag-E4 si Wesley, E5 si World Champion, nag-Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Pinasok ni World Champ ang Gyoko Piano at nag-C3, Knight F6, threat sa pawn at D3 depensa. Nag-A6, okay, para may aatrasan ang bishop anytime na atakihin yan. At nag-castling D6, okay, preparation lang, mai-develop yung light square. Nag-Rook E1, so bukod po sa preparasyon sa gitna na magkabukasan ay ready na ang Torre, ay inihahanda rin yung Knight sa kanyang pag-iikutan na typical nating nakikitang maneuvering sa Gyoko Piano theory, no? Nag-castling, nag-H3 muna. Okay, nilagyan ko po ng mga araw-araw, no? Para walang Bishop G4, walang Knight G4 na makakapagbigay ng pressure sa F2. Nag-H6, ganun din naman para pigilan ang annoying pin. Nagpipin kasi dyan eh, diba? O, at nag-Knight B dito, Rook E8, Knight F1. So, yan palagi yan. At dito po umatras na Bishop A7 para hindi na tamaan ng mga timing. Baka mamaya matimingan pa. Bishop B3, ganun din naman kawai si Wesley dahil dito po sa pagkakataong ito, imagine niyo po, pwedeng tumira ang Knight to A5, mahuhuli ang Bishop sa C4. Di ba? O madadali yan. Kaya dito, nag-Bishop B3 para anytime na mag-Knight A5, mayu-useless kasi may Bishop C2, may tataguan eh. So hindi na rin naman mahuhuli ang Bishop. Nag-Bishop E6 pero gustong-gustong habulin dito ni Gukesh. Ayan, no? O exchange pero inatrasan lang ni Wesley. Ayaw niyang makipag-exchange muna. Pero sinamantala ni Gukesh na paluwagin ang kanyang sentro, ang kanyang space. Kaya nag-D5, kinapture na ni Wesley, Bishop takes D5. Napilitan si Gukesh na Bishop ang ipang-capture niya. Kasi kung Knight ay makukuha po yung pawn sa... Pero pwede ba? Pero parang feeling ko hindi pa rin pwede ito kasi ang nakikita ko dito, baka mag-develop na lang. O parang pwede naman yung Knight D5 kasi ito po yung nakikita ko dito O yung aking reflex lang. May ganyan eh. Na kapag kinapture may ganun naman. So baliwala. Yung pag-grab ng opportunity na kuhanin yung pawn sa E5. So baliwala yun. O balik tayo mga kamatsas. Pero nag-Bishop takes D5 dito. O, sige. Knight G3. Queen D7. Ayan, simpleng angat para yung Torre mag-connect. Napakahalaga po niyan sa opening principle na i-connect mo, magkita dapat yung dalawang Torre para tandaan yan na maganda ang developments na ginawa mo pag nag-meet yung dalawang yan. Ibig sabihin, malinis na yung ilalim. Maganda developments, nakaangat lahat. Knight H4, okay, para lilipat si Wesley sa F5. So ito po'y bookline pa ha. O Rook AD8, Knight F5, pasok.
Queen to E6. Ayan, biglang kumonte yung linya. Ibig sabihin po, rare ang ginawa ni Gukes na linya. Binadmoban pa ng computer. Ang palagian dito ay Knight E7. Immediately, i-neutralize yung knight na nakapasok. So, yan po ang mga teknikan dito. Knight E7 at Bishop C5 naman ang second line. Pero, nag-Queen E6 dito si Gukes. D4, good move. Ayan, pinalaki ni Wesley ang pressure sa e-file since nandyan po ang queen. So, nag-D4 at the same time, na-block pa yung diagonal pressure. Nag-Queen D7, bumalik uli si Gukes. Na-realize niya parang may mali Yun nga lang yung pagbalik, mali pa rin po. At yung tira na yan ang nagpa-novelty sa labanang ito dahil ang old line ay Queen C8. Ayun, para makaiwas. O, tama pa yung Queen C8 kumpara sa Queen D7 na bumalik. So parang plus move lang sa puti, no? At dito po mga kamatsas, mayroong hindi inaasahan pero napatira ng brilliant move dito si Wesley. Bagay na siguradong ikinagulat ni Gukes na may ganun na pala. Ano po kaya yon? Pakiguess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! May knight takes G7. Sacrifice na pala. What a move by Wesley. King takes. Boom! Another puzzle. Bishop H6. Grabe! Napaking H8 na lang dito si Gukes dahil kapag kinapture po ang bishop na yan, ito po ang mga kasunod. May Queen D2 check. Aray nako, ang sakit. Force move King G7. May Queen G5 check. Initial analysis ko nga, Knight F5 ang ipa-follow up no, after Bishop takes. Yung pala, dalawang reyna. Kapag umilag King F8 and then Knight to F5 threatening matchas at goodbye ang mangyayari mga kamatsas. Paano isasalba? Hindi na nga capturein yung Knight threatening matchas yung threat So matindi po, no? Talagang almost unstoppable na. Nakita ni Wesley ang tindi. At nag King H8. Bishop G5. Ayun, no? Accurate talaga, threat yung knight. Nag-Queen E6 depensa. Bishop F5. Sinundutan pa ng isa. Queen D6 ilag. At nag-Knight H5. Ayan po. Tingnan nyo po. Hinamon yung knight. Pag capture. Nag-Knight H7. Pero silipin muna natin para maliwanagan tayo. Pag kinapture po kasi yan, ito mangyayari. May Queen takes at halimbawa mag-King G8. May Queen H7 at King F8. Diretsong pala yun. Matchas, walang tatakasan, may bishop. Abay, matindi mga kamatsas. Ang galing, ano? Okay, kaya dito na pa Knight H5 si Gukes. At, grabe talaga. Super accurate talaga, grabe. Magnifico. Super accurate by Wesley So. Queen G4. Grabe, ang bibigat. May Knight F6 na paparating, Queen G6, hinarangan. And the Queen H4. Ayun, no? Grabe, tindi. Pwersadong umilag. And then, ito pa, isang matinding positional sacrifice by Wesley So. Rook E3. What a move. Mag-Rook G3. Grabe, lamang man ng isang pyesa ang black pero mistulang malaking pawn yung bishop sa E7. Walang gamit. Misplace, mga kamatsas. Ito paparating na mabigat. Kinapture, Rook G3, Rook E4 para maka-counter. Pero nag-Knight F6 check, King G7, and very simple, Knight takes E4. Talagang masasabi pong fatal at dito po napasuko na ang world champion. Bakit po? Pag nag-Bishop takes E4, mayroong Bishop F6 check, at kapag nag-King F8, susundan pa ng Queen H8, obligadong iharang ang reyna, kakapturin na lang ng tore o kaya queen, matchas. Walang solusyon. Grabe pala yun. Pag queen naman po ang pinang-capture, ganun pa rin po ang magiging kapalaran. Matchas pa rin. What a play! What a game by Wesley So. Beating the world champion Gukes dito sa important blitz section mga kamatchas. Kasi tinalo ni Gukes si Wesley sa rapid. Pero dito po sa blitz section, binawian. Okay, ito naman po isa pang matinding laban ni Wesley kontra kay Fabiano Caruana. Tingnan natin. Pagkatapos po nito mga kamatcha, susunod naman natin naging laro ni Wesley kay Magnus Carlsen. Ayan, maganda. Nag-Knight F3 si Fabi.
Nag D5 si Wesley at nag C4, English opening E6. Nauwi po sa Catalan kung tawagin. Bishop E7, develop, castling, D3. But this time, medyo nanorpresa ng kaunti itong si Fabi kasi po D4 yan eh. 'Di ba ang Catalan D4 pero dito nag D3 lang. C5 sinamantala naman ni Wesley, walang D4 kaya sinalpakan niya ng C5 na siya ang kumontrol sa D4. At nag Knight E5. Kakaiba talaga ano. Ngayon ko lang nakita to ha. Queen C7 inatake, F4, okay, depensa. Rook D8, Knight C3 at nag A6. Ayun, para walang kulit-kulit mamaya ng Knight B5. Atake yung Queen. Queen to E1, umiwas na rin sa pressure ng D-file at nag B5. At ito po ang tirang nagpawala sa book line mga kamatsas. Dahil ang old line na nakatala pa sa libro ay D4. Ayun, may tumira ng D4. Pero dito po, B5. Sacrifice si Wesley. Capture para siyang naging bengko, no? Knight takes B5, Queen B6. Yung bengko po kasi nagka-sacrifice ng B-pawn yun eh. Knight to C3 at nag-Knight BD7. Okay, challenge sa Knight E5. Okay, in E4, sinabayan na ni Fabi ng atake sa gitna pero bad move. Ang gusto po ng computer ay Queen to F2. Ayun, ganun lamang, no? Pero nakakailang pa rin. Ang tira na yan kasi tipong pag nawala mamaya yan, tipong may Knight G4 pero timing lang, no? Kasi may threat pa rin sa F7 kapag nag-Queen F2. Pero balik tayo sa E4. Bishop B7, relax lang si Wesley at depensa lang. Kinapture na ang Knight, Rook takes at nag-E5 push. Ayan, napuri ng computer. Good move. Knight G4, ang plano ni Wesley, pipihit, magmamaneuver ang Knight. Ilalagay yan sa F5. Nag-King H1, ayun, agad namang na-pressure si Fabi dahil sa talas ng Queen. At tipo kasing may C4 check, mga ganun-ganon. Kaya inilagan na pero hindi po nagustuhan ng computer. H3 pa rin ang gusto ng computer dito. Okay? Pero balik tayo sa King H1. Knight H6. Ayan, magmamaneuver na. Queen F2. Queen to A6. Tineret ang pawn sa D3 at dinipensahan. Nag-D4. Ayan. Kumbaga, binuksan ni Wesley ang bishop. At dito nag-Knight E4. C4. Okay. Basag. Capture. At nag-B3. Another bad move by Fabi. O kung ako ang puti, yan din ang gagawin ko. Attractive yung B3 kasi may capture rook takes A2 eh. Pero ang gusto ng computer, alam nyo mga kamatsas, ito pala oh. Knight D6 pala. Takes. Ayun, kasi maiiwan yung D4 under pressure. Kahit mag Knight F5, may G4 ako nakikita eh. Parang babagsak talaga yung pawn sa D4 eh. Ayun, okay. Pero ang ginawa ni Fabi, nag B3, umatras ulit, Queen F1, palit-palit, Queen B6, umayaw si Wesley pero na bad movean. Dapat daw po is D3. Yan, para hindi matempuhan. So, feeling ko lalakas pa yung pass pawn. Okay, may rook naman eh. Yan. Pero ang ginawa, nag-Queen B6, umilag si Wesley at nag-Knight D2. Knight F5, nako, may sundot na malakas doon, pa-double. Knight C4, atake. Queen A6 ulit at kinapture na, capture at nag-Queen F3. Ayan, bakit po nag-Queen F3 si Fabi? Kasi mayroong Rook takes B3 na paparating, takes, makukuha yung tore. So sa madaling sabi, makakapingas ng isang pawn. Kaya dinipensa ni Fabi yung pawn B3 at nag-G6 lang. Relax lang si Wesley, relax. Bishop D2, nag-develop H5 para mapigilan po ang G4 na pangpaalis sa napakagandang pwesto ng Knight. At nag-King G2, King G7, ayan, ito na yung mga pakiramdaman portion, islug-islugan portion. Nag-Bishop E1, mukhang ililipat yung Bishop sa F2 para maunti-unting atakihin yung pawn sa D4. Nag-Rook C8, nag-Bishop F2, pero dito mga kamatsas, mayroong hindi na namang inaasahang brilliant move na binitawan ni Wesley. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Ay kakaiba ito. Matindi itong si Wesley. Ngayon, grabe. Sacrifice. Capture. At nag-Rook B2. Idea, magda-Knight E3 check. Ayun. Nag-King H1 umilag pero tinamaan na naman po ng bad move. Ayaw ng computer.
Bakit ganon? Nagsalita na naman si Stockfish. Dapat ang tira, Rook BD1. Hindi mo ba nakita yan? Gumanon bigla. Tingnan nga natin pag nag-knight E3 check. King G1. Ganon, capture. Sabay Queen takes D1. Ganon na lang ang gusto mangyari dito. Pero still, advantage pa rin ng black mga kamatsas. Mali ang tira mo, Stockfish. De, joke lang. Ayan. So, Knight E3 ang paparating. Pero nag-King H1 dito. At Queen takes C4. Quality down si Wesley, mga kamatsas. Quality yan. Ayan. Kumbaga parang iistorbohin ni Fabi ang konsentrasyon ng black sa pamamagitan ng panggugulo ng push-push pass-pawn. At nag-Rook B3, inatake ang queen. Pero mali po. Dapat daw ay Knight E3 pa rin. Bakit pag kinapture? D3. Kasi hindi pwedeng capturein, may check eh. Tapos mamamati yung king. Pag ilag may king G, queen G2 mamamatchas. So mga ganun ba na atake, no? Okay, ayan. Sige, balik tayo. Nag-Rook B3 at nag-Queen E4. Rook B2 ulit. Binalikan, Bishop G1. And the Rook E2 atake. Queen F3. Knight to E3. Ayun, pinasok na. Rook DC1. Bad move by Fabi. Ayun, dapat daw po ay Rook E1 ang tira. Yun. Rook DC1. Queen A6. Dapat daw dito is Knight C2. Sabay push D3, no? Sabay push D3. Oo nga, titibay. Balik tayo. Queen A6, A5. Ayun, sa isip dito ni Fabi. Teka muna, i-push-push ko lang to para di na makaalis ang queen mo. Pag umalis ang queen mo, push ulit. Halos para ma-promote talaga yung pawn. Pero, blunderations! Blunderations, mga kamatsas. Ang tira na yan. Dapat daw po kasi ang tira is Rook AB1. Ayun, sundot na mga, ewan ko, siguro gaganon. Ang lalim. Ang lalim, ano? Sige, balik tayo sa A5. Dito po, napitikan ng Knight C2. Good move. Rook A4. Wala na, nagkasunod-sunod na. Nawindang na dito. Kumbaga dito, tinan nyo po, tibay ng Torre, tibay ng Knight. Yung Torre passive, Bishop passive. Ayun, nag-Rook to E4 para mahuli ng exchange. Pero, nag-Queen C6 lang. Pinin ni Wesley. Hindi nga lang po nagustuhan ng tira na yan. Ano? Dapat daw is Queen B7 ang tamang pin. Dito. Sige, tingnan natin ang difference. Rook E3. Kung nandito kasi, pwedeng tumira doon. May tempo, pwedeng mag-Queen B2, no? Kumpara sa C6. Queen B5. Ayun, bad move si Wesley. Bumaliktad ngayon ang evaluation bar. Dapat daw po dito, tanggapin na talaga yung exchange eh. Tapos D2, ganun na lang. Tapos Rook D1 and then Bishop B4. Ayan, okay pa dito ang ano. Okay pa ang black. Pero balik tayo mga kamatsas sa ginawang Queen B5. Rook takes D3. Bumagsak yung pass-pawn ni Wesley. Knight E1. Another bad move na naman. Dapat daw po ang tira is Rook E1. Pag kinapture to, Queen B1. Threat yun. Pag gumanon, depensa, Bishop C5. Ayun. So yan pala ang tamang combo ng atake, no? Pero mahirap na makita kasi konti na lang ang time nila eh. Balik tayo sa Knight E1, dinoble, Queen takes, Knight takes. Okay, Rook A1, balik. To support the pass pawn, nag-H4 si Wesley. Ayun. Bakit kaya gumanon ano? Relax lang Di man lang nasisindak dito pero accurate move daw ay Bishop C5. Yan. H4, nag-A6, H3, Queen F3. Ayan, syempre naman. Kasi check na, mamamatchas ang king. Nag-Queen B2. Nako. Okay, tineret ang Torre. Nag-A7! Nag-A7! At dito po mga kamatsas, pinapakapture ni Fabi. Pinapakapture na dito. Ang sa buong alam ni Fabi, makaka-queen siya. Kinapture lang ni Wesley. O di, makaka-queen ba? Hindi po mga kamatsas. Alam nyo ginawa dito? Nag-queen to E3 pero dito hindi naman na flag down pero nakalagay Wesley So won the game. Bakit? Wesley So won the game. Ay, oo. Gets ko na. Kasi po, itong Queen A3, parang sa isip dito, dinoble-doble lang ni yung atake. Kaso may Bishop C5 eh. Ayun Todas. Todas kasi makukuha yung Bishop pag umalis ang Queen, mamamatchas pa. Ayun. So, dito po ay nanalo si Wesley. Pero tanong, bakit hindi kaya tinuloy yung Queen para may Queen? Kasi ito po, may Knight F2 check. Hindi makaangat ang Bishop kasi
open check. Kumbaga, nakapin. O capture, makukuha yon. At ang bigat nito, walang pangharang, walang pambalik, mamamatsyas. Bravo game by Wesley. So, matindi si Wesley. Okay mga kamatsas, ngayon naman. O, nakalusot kay Gukes, nakalusot dito kay Caruana, kay world number 1 Magnus. Tingnan natin. Nag C4 si Magnus, English opening, knight F6. Napansin ko po nitong mga huli, no? Puro English opening ang ginagamit ni Magnus. Parang bet na bet niya ngayon ang English opening. Ano? Siguro pinaghandaan niya talaga to. Ayan, at si Wesley ay tumira ng tinatawag na 4 knights quiet line variation against English opening. Queen C2, ayan, medyo kakaiba na. Kinapture ni Wesley kagad. Capture at nag-Queen E7, A3. Okay, magbi-B4 dyan. At D5 kagad. Okay, para makapagpaluwag kagad ng sentro. D4 ni Magnus. Kinapture, capture at capture, capture. Ayun, sabay sinundan ng C5. Okay, bookline pa po to mga kamatsas ha. Bookline pa, hindi pa to ano. Sa akin medyo bago na no kasi parang rare sa akin to. Pero ito po yung nakatala pa sa libro. Kinapture ang C4. Bishop takes C4. Nag G5. Boom! Novelty. Novelty! Teka muna. Castling kasi ang palagian dito o kaya Bishop E6. Yan ang top 2 lines eh. A6 third line. Pero itong G5, aba, novelty by Wesley. Nag-Bishop B5 check. O, wala na po sa libro to. Pero teka muna, no? Para klaruhin po natin, ano ba ang idea sa likod ng G5 na yan? Ang tira ng computer, ito lang. Parang nablap lang si Wesley. Parang nablap lang si Magnus dun O, pwede pa lang kainin. Ano kaya naisip ni Wesley? Binigay niya yan, ano? O, pero nag-check muna dito si Magnus. Bishop D7 harang. Capture, capture. Ayun. O, nadepensahan tuloy yung G5. Di tuloy na capture. Queen A4. Nag-F5. Kakaiba itong style ni Wesley. Kakaiba style. Ano? Sino kaya ang second ni Wesley ngayon? Meron na kaya? Nag-iba style eh. Napansin nyo? F5 but mag-F4 ba? O, pero ayaw ng computer ang tira na yan. O, mag-castling ka na. Sobra na yan. Ayun, sabi ni Stockfish. Pinagka-castling na yun. Castling ang best move. O, pero nag-F5. Reckless na to. Castling. Queen to E4. Ayun. Queen to queen yung pala threat ng F5. Queen to queen. Ang kulit ng idea ni Wesley. Queen to queen pala threat, ano? Pero ayaw ng computer. Castling pa rin. Bakit ba ayaw mo? Ayun. Pero nag-Queen E4. Balik tayo. Nag-B4. Ayan. O hinarangan. Ayaw ni Magnus. At accurate naman to. Pang-iwas sa Queen to Queen. At the same time, para ma-develop na rin po ang Bishop. Nag-Queen C6. Mwah! Habol ng Queen to Queen si Wesley. Sige na. Aba, tinanggap ni Magnus na bad move tuloy siya. Bakit naging bad move yan? Bakit mo kinain? Malakas si Wesley sa queenless game. Malakas nga pala pagka walang queen si Wesley. Dapat daw ang tira queen C2, iwas lang. Queen D1. Okay, ayun. Yun ang mga tira, no? Pero kinapture-capture at nag-E4. Okay, para mapingas yon. Grabe, pero ang pangit ang pawn structure ni Wesley. Parang feeling ko parang watak-watak no? Parang mahina. Madaling atakihin sa madaling sabi. Nag-Bishop B2 atake, Rook G8, talagang no castling chess itong si Wesley. Pinanindigan niya, wala na tayong kaslingan. Ayun. King E7 para wala pong Rook D6 pasok. At nag-Rook AC1 threat ang pawn C5 at nag-Rook D8. Ayun. Tinapatan ang D file pero ang tama daw po is Rook AB8. Ayun, oo nga. Para kasi hindi makapalag at dahil nakapin pa. Ayun, pero balik tayo sa Rook D8. Nag-H4 basag, kinapture lang. Okay, pinagka-capture lang. Rook G8 para with the idea to F3, H3, ma-pressure yung king. King H2 ilag kagad at nag-Rook G6, okay. Para walang Rook D6, at the same time magba-battery plan. Nag-F3, bakit po? Para madaling masilayan ng depensa dyan, binukas or pambukas sa second rank. Ayan, Rook D2, depensa. Rook G3, idea, babasag H3. Nakarecover, nakabawi dito si Wesley. Siya umaatake, Rook D1, battery, atake sa knight at kinapture lang. Hindi man lang natakot, Bishop E5, threat ang pawn. Knight E6, Hindi man lang natakot na ma-check.
Hindi chinek no, kung ako parang gusto kong chicken yan. Ay kasi may iwan din ito. O nga pala, hindi malubos-lubos ng puti kasi laging may capture doon. Nag-rook B2 lang, dito check at nag-H3. Wala na sa isip ni Wesley. So bahala kang umatake. Kailangan ko ring umatake ng mabilis. Chumek King E8 at Chumek, ayun, kinapture ng King. At nag-rook G5, tineret ang Bishop. Check muna King F6 and then naging H2. Kasi baka mamaya ma-check-check, may perpetual na, no? Chumeking G1 and Rook A5, wala naman pong tineret, kaya binad mo ban. Ano ang kakainin mo? May Bishop naman. Ayun. Dapat daw ang tira ay Rook B5 mga kamatsas. Para mag-Rook B2, parang ganun, control sa second rank. Babalik sa second rank control. O pero balik tayo sa Rook A5, Rook C1, tineret ang pawn. At nag-C5 lang, Rook C4. King F7, Rook C3. Ayun, umiikot naman. Kaso dito, inabangan. Hindi makaganon. Kakapturin lang with check. Hindi makaangat yung king. Inabangan, no? Rook B5. Ayun, pagkakataon na makasilay ulit. O King H3 o King H2. Gaganon. Naku. Yan na nga ang mabigat kay Magnus. Napakagaling sa endgame. Nakikita niya yung mga tamang dapat gawin na plano, no? O yan, samantalang si Wesley, ayun. Ayaw ni Magnus ng tabla talaga. Kaya pinipilit niya. E5 dinipensahan. Rook C6, yun nga lang, may tamang depensa na sa pawn. King H3, Knight D4. Kung ako po, yan din ang ititira ko. Para makaganon. Para makapush ang pass pawn, tapos makapture ko pa yung bishop. Attractive yung Knight D4. Pero, A5 lang pala ang accurate move. Naku po, napakahirap makita. King F7 pangalawa. Ayo, balik tayo. Knight D4, King G4. Knight E2 push. Rook C2. Ayun, bad move pala yung Knight B5. Gumanon. Dapat winning pa si Wesley, no? Tingnan nyo po. Lamang pa eh. A5 talaga tira. Parang ang layo ng A5 Ano meron? Halimbawa, sige, tingnan nga natin. Hindi pwedeng capturing po yung pawn. May Knight E2 check Halimbawa, gumanon. Ano ba meron? King D7. Ang lalim. Nalugaw ang isip ko rin na. Nalugaw ang isip ko dito sa A5 na to. Hindi bale, mamaya mapapansin natin ang difference. Baka walang Bishop B4 pag may A5 eh. O Knight B5 gumanon, C3. O sayang, winning pa nga si Wesley. O pero parang kay Wesley, parang ano siya kumbaga parang tabla lang talaga kailangan niya, no? Pero successful naman, at least tabla, di na siya pinisak ni Magnus. Alam niyo naman kung gaano kahirap pisakin si Magnus, di ba? Tabla. At dahil diyan, si Wesley Sopo ay naka-second place overall. So yung pangit na performance niya sa Rapid, na baliwala na yon kasi nakabawi naman siya sa Blitz. Kinumbine na po yung Rapid and Blitz. Nag-second place siya. Tanong, alam ko, kilala nyo na nag-champion. Kaya ibubukod natin ng video yung mga games ng nag-champion. Aaralin natin mga kamatsas para kapulutan natin ng techniques and improvements. Basta, sa ngayon, second place si Wesley So. Okay, ito po yung mga shoutout natin kanina. Ang kauna-unahang nag-comment sa ating video kahapon ay si Kini. Ayan, shout out sa'yo. At ito na po yung mga nakasagot. Cedric Pabiana, Sayan PH, Chachoy Hoops. At sino pa? Si XXX Ghost. At sino pa ang nakasagot ng matinding puzzle? Ayon, si Arnold Dinoy Corbeta. Ayun. Shout out po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Sana po lagi kayo nakatutok, makasagot kayo kaagad ng puzzle. Shout out kayo and thank you so much po sa lahat ng mga nagko-comments, sa lahat ng mga nagsusupport, no? Shout out po sa inyong lahat. Okay, muli po maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita pa tayo sa ating next video upload.